Nakakalungkot pong ibalita sa inyo. 14 Congress pa po yun. 19 Congress na po ngayon. Hindi man lang po na-repair sa committee. Wala pong kagustuhan ang mga kasama ko na magpasa tayo ng batas. Ang sabi nila sa akin, ikaw naman, Kong Dante, gagawa ka pa ba ng batas na laban sa atin? Eh tayo interest natin ang nilalabanan mo, hindi ganoon ang saligang batas. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Congressman Marcolita mga kababayan. Nilusob ng mga taga-suporta ni Congressman Dante Marcolita itong Manila City Hall matapos mag-file ng Certificate of Candidacy itong si Kong Dante. Grabe naman yan mga kababayan, binabaha ng taga-suporta itong si Congressman Marcolita na nakakatuwa mga kababayan dahil umpisa pa lamang ng ating laban ganyan nakadami ang mga sumusuporta sa kanya, na hindi pa kasali dyan ang mga online viewers niya, na sumusuporta sa kanya. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, ating pakinggan itong mga sagot ni Congressman Marcolita patungkol sa mga katanungan ng ating mga magigiting na reporter sa kung ano ang magiging hakbang niya at magiging goals niya kapag ito'y naupo sa pagkasenado. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Grabe, ang daming taga-suporta ni Congressman Marcolita. Galing. Paano ba yan? Paumpisa pa lamang ng laban ganyan nakadami ang mga taga-suporta ni Congressman Marcolita, Naku, mukhang babahain ng boto itong si Kong Dante. Sa tingin nyo mga kababayan, isa rin po ba kayo sa mga boboto sa kanya pagdating sa senatorial election? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating pag-usapan. Ating i-fast forward mga kababayan kung saan nagbigay na siya ng talumpati niya patungkol sa kanyang pagtakbo sa pagkasenado. Natin sabay-sabay pakinggan at panoorin. Prioridad natin maipasang batas sa oras na makaupo kayo sa Senado. Yan pong palagi kong binimiti ay kailangan maibaba po natin ang presyo ng kuryente. Matagal na panahon ko pong ginawa ito, ngunit sa napakarami ng kalaban ko sa House of Representatives, yung 10 panukalang batas ko po na meron pang matching na 12 resolution tungkol po sa pagbaba ng kuryente ay hindi po natupad sa dami po ng mga kalaban. Napakarami po ng mga kalaban po. Ang interes po ng maraming mga oligarko ay nandoon po. Kung minsan po pati yung mga kasama ko ay ayaw na po nila akong tulungan sapagkat ang tinitignan nila ay sarili din po nilang interes. Kaya po nangyari itong huling araw lang.
Kung hindi niyo po alam mga kababayan, ay binangga ni Congressman Marcoleta itong mga oligarko, no? Mga aboitiz pa, sapagkat sobra nga naman ang singil sa taong bayan pagdating sa kuryente. Ang sabi ko, huwag po ninyong papapasukin ang Davao Light yan sa lugar ng Nordeco. Huwag din po ninyong aalisin ang management contract ng Samselco. Mamamatay po yung electric cooperative na yan. Magbubunga po yan ng pagtaas na naman ng kuryente. Alam po yung ginawa nila. Tinanggal po nila ako sa komite para hindi ko na po may pagpatuloy yun. Naisip ko nga po, palagay ko, pag nasa Senado ako, hindi naman mangyayari ang bagay nito. So dito ko po gagawin. Kung tayo po ipapanarin, dito ko po gagawin ang lahat ng ito. Pati po yung tubig, nakikita po ninyo. Sa mga probinsya po, yung mga joint venture na ginawa po sa pagitan po ng private companies at saka po yung tinatawag na water district. Invest na po maging matino at maging efficiente ang pagsisilbi ng tubig at bumabasa ng presyo ng tubig. Kabaliktaran na po ang nangyayari. Ang dami pong nagre-reklamo. Ang ating pong education napabayaan po. Ang ating agriculture napabayaan po. Ano ang gagawin natin? Hindi ko po magawa ang lahat. Ngunit magsisilbi po tayo ng mabuting halimbawa. Kung ako po'y pagkakapalan na ako po'y mailip na isa sa miyembro ng ating susunod na sila. Sir, stand po sa dynasty. Ano po stand nyo sa dynasty? Itong pagtakbo ngayon ay talagang wala nang atrasa. Kahit ano bang sabihin nila, kahit na yung survey nila, ilagay nila ko sa pinakahuli, walang atrasa nito. Sapagkat hindi naman ako naniniwala sa mga survey na yan. Sir, may tiwala po ba kayo sa eleksyon? Kasi nung una, kine-question natin yung Miro, ano, sir? Meron po. Nakita ko po yung pag-asa. Nakausap ko po yung pinaka-mataas na opisyal ng ating COMELEC. At mula sa kanya, nakita ko po yung kanyang katapatan nung kami po ay magpulong. At ako po ay naniniwala na kailangan po natin silang bigyan ng pagtitiwala. Kailangan po kasing makapagdaos tayo ng isang Tama winika ni Congressman Marcoleta mga kababayan. Magtiwala na lang tayo na sana wag magican, no? O bayaran nila Tambalos itong COMELEC na ito. Dahil kung mangyari man yun, malaking gulo to mga kababayan. Halatang may dayaan ang nangyari kapag sina Abalos o mga slate nila Bangag Tambalos ang manalo. malinis, makatotohanan at kapinta-pintagan ang kapapanaligan na yun. Ito lamang po ang paraan ng demokrasya na nalalaman natin para yung boto ninyo, yung kapangyarihan ninyo ay manaig. Hindi po mabuti na yung boto ninyo, pinagsama-samang boto ay mababaliwala. Ngayong araw na ito, magmula po noong October 1, napansin ninyo, ang dami pong tao ang pumunta rito para mag-file ng kanilang COC. Sana po maintindihan ninyo ang kahalagahan ng pagpapile ng COC. Ang dami pong mga tao ngayon. Ngayon lang, nakita po natin ang makasabay ko na nag-file ng COC. Ang ibig po sabihin niya, nagtatangka na naman sila. At sila'y nag-uumpisa na pumirma ng kasunduan sa inyo sapagkat sila ay maglilingkod sa inyo. Ngunit yung kontrata na yun, sagrado po yun. Hindi po makukumpleto yung kasunduan na yan, yung kontrata, kapag yung boto hindi po yung ibinigay. Kailangan po manatili sa inyo. Tingnan po ninyo sa mga mata yung mga kandidato. Kung yung kontrata na kanilang gustong ipapirma sa inyo sa pamamagitan ng boto ay gagawin nila. Tingnan po ninyo sa mga mata. Marami na po kasi pagkakataon. Marami na tao ang pumunta sa inyo. Paulit-ulit. Ngunit yung kontrata ay hindi tinupad. Hanggang ngayon, marami tayong problema. Yun po ang kahalagahan ng pag-file ng COC. Kontrata nila sa taong bayan, kailangan po nilang panagutan. Tama! Thank you, sir. Thank you. Sir, Thank you, siya sir. sa dinastiya. Ano po stand nyo sa dinastiya natin? Dynasty po. Ano po stand nyo sa dynasty? Alam po ninyo, yung 14th Congress,
14 Congress pa yun, matagal na yun. Isa po ako sa nag-file sa batas at dapat kontrahin natin yung dynasty. Nakakalungkot po, ibalita sa inyo, 14 Congress pa po yun. 19 Congress na po ngayon. Hindi man lang po na-repair sa committee. Wala pong kagustuhan ang mga kasama ko na magpasa tayo ng batas. Ang sabi nila sa akin, ikaw naman, Dante, gagawa ka pa ba ng batas na laban sa atin? Eh tayo misinterest natin ang nilalabanan mo, hindi ganun ang salig ang batas. Sabi na, Yan yung taong may prinsipyo mga kababayan na alam niya na may mali sa loob ng gobyerno talagang nilalabanan niya, no? Hindi kamukha ng mga iba dyan na nauupo sa House of Crook, Senado, na ayaw nilang gumawa ng batas na makakapagbitay sa kanilang mga pagnanakaw o ginagawang kabulustagan. Takot na lang nila mga kababayan. salig ang batas. Bigyan po natin ang pagkakataon ng lahat ng Pilipino na magpagsilbi sa ating bansa. Wala po tayong monopolyo. Hindi po pwede ang isang pamilya. 3 ang senador, 2 ang senador, mag-ina, magkapatid. Hindi po dapat mangyari yun. Ngunit, kasalanan po kasi ang taong tayo. Kaya nasabi ko po sa inyo, pagkatingnan po ninyo yung kontrata, tanungin nyo po sila, lalong-lalo na po yung maraming beses nang pumunta sa inyo para ipapirma sa inyo yung kontrata. Yung boto po ninyo ay yun po yung signature nyo sa kontrata. Bago po kayo pumirma, tandaan po ninyo, tingnan po nyo sila. Anungin nyo, pangatlo mo ng punta sa akin, pang-apat na. Itong kontrata ba yung pinanagutan mo? Tingnan po ninyo at pakinggan po ninyo. Kung anong sagot nyo. Bahala na po kayo kung pipirma pa kayo ng kontrata. Yan yung ginagawa ngayon di mo nila Tambalos mga kababayan. Nakapalit ng ayudang 5,000 kukuhanin ang mga personal information nyo at pirma nyo. At yun ang magiging basihan din ng pagduga nila sa nasabing eleksyon. Grabe. Yan ang winiwika ni Congressman Marcoleta mga kababayan. Dapat po pumirma kayo ng kontrata sa bago na. Sa bago, baka sakaling nagkaroon po kayo ng pagkakataon na iba at iba ang buhay natin. Ano po sa mga tatakbo? Kung kinakailangan po para panagutan nila yung katwiran, pangyayari, dapat po ay panatilihin po yung pagtitiwala sa kanila. May tanong nito ko dito. Ano sabi? Hintayin natin! Ganito, hintayin natin. Ang sorpresa! Ang sorpresa! Ayan na ang sorpresa, guys! Ayan po, paalista po si Senador Marcoleta. Halagang ito. Marcoleta. Mabuhay yan. Ganda ka suporta mga kababayan. Grabe. Future Senator, future President Senator. Pinagkakaguluhan. Ito na po ang pagkikita ni Badong at saka ni Congressman Marcoleta. Nakita nyo naman. Galing-galing. May hopya! Nakita na po ba yung nawawala yung hopya? Nakita na. Nakita na sila mga tumira. Kilala po yung tumira. Pinalitan niya ng hopyang tipas. Ayun! Ay, si Atrasyon! Ayan, kasi hanapan ko sa sinabi nyo. I-share kayo. Shen, sorry, wait lang po. Inayos lang po. Habol daw ng UNTV. Wala ka na po.
Sisiguraduhan namin yun, Congressman Marcolita, number 1 ka at magiging future Senate President ka pa kapag ikaw ang maupo. Iusap natin mga kababayan at marami na po ang tumutugon. Lumalakas po yung boses na yun. Sa dahil po ng mga taong sumama sa akin sa araw na ito, ganun din po yung media na dati po hindi ko pinapansin. Ngunit ngayon po, dahil po sa pagpunta niyo rito ngayon, kung pwede ko lang halikan kayong lahat, gagawin ko po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang paghahain po ng aking kandidatura sa araw na ito bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng PTE na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit ang tunay, dapat at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay mapakompromiso kung walang pagkadamayan at pagtutulungan sa isa't isa. Gusto ko pong balikan natin ang mga huling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro na dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan, sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives, ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan. Nauwi na ako pati sa pagkagawa ng kopya. Correct. Ayaw ko po ng awayan, ayaw ko po ng masiklaban. Ayaw din po ito sa ating mga kamay. Maraming salamat. Thank you.